What's up, happy people? Isang mapagpalang araw, gabi, tanghali po sa ating lahat. For today's video mga kuys, mga gayas, pag-usapan po natin yung buong ticket ng Your Miss Choice mula kay Your Miss Comorino, kay Ma'am Chi at Sin sa City Councilor at ang buong congressman na mula District 1 hanggang District 6 mga kuys, mga gayas. Yan po usapan natin sa video ito. So without further ado, let's begin! Hi, Dodoy Tek. Oy, kamusta ka dyan? At kamusta mo rin ako sa mga kababayan natin dyan sa Middle East. Mag-iingat ka and God bless you. So ayan po mga koys, sa District 1, ayan po ang nangunguna po natin. Ayan, ang ating congressman po dyan ay walang iba, si Ernest Junicio. Ayan, incumbent po yan na congressman din sa may District 1. Tapos si Doktora Irma Alfonso mga koys, mga gayas. Tapos kaisa napakagwapong anak po ni Buteng Yormes Comorino na walang iba, si Joaquin Dumaguso. Tapos pangatlo si Jesus taga Fajardo. Ayan. Tapos si Babe Hernani. Tapos si Colonel John Ibay. Ayan, napakagiting nating pulis mga koys. Last mga koys, magaya si Ayan Bansay Nieva. Ayan po sa District 1 mga koys. So sa District 2 naman po tayo mga koys, mga gayas. Madako naman po tayo sa District 2. Ayan po ang ating pong ang congressman dyan, aspirant congressman, walang iba, si Carlo Lopez. Tapos ang ating aspirant councilor, Nico Evangelista. So mostly halos dito mga koys, mga gayas, yung lima ay mga aspirant pa po. Tapos yung isa lang po dito yung incumbent ha. Yan po sir. Ang incumbent po dito si Awi Sia. Tapos itong lima aspirant po to, si Nico Evangelista, Colonel Romel Miranda, ayan, si Sir Ruby Ong, tapos si Bulong C, tapos si Edward Tan. Ayan po, City Councilor natin dyan sa District 2 mga kuys, mga guys. So now, dadako naman po tayo sa District 3 mga kuys, mga guys. So ang nag-iisang singing queen, ayan, na walang iba si Congresswoman aspirant Apple Nieto mga kuys, mga guys. Na ayan po yung mga kalaban niya po yung bidabidang Chihuahua dyan. Tapos ang kanyang City Councilor, PBA player mga kuys, si Kato, si Bong Alvarez. Tapos ang pangalawa si Rolling G. De La Cruz, ayan. Pangatlo si Chris Tadley, ayan. Tapos si Ma'am Muka Oson mga kuys, mga. Tapos yung incumbent dyan na councilor, walang iba, si Tol Sarkal mga kuys, mga gayas. Nakapakan. So ang atin naman pong ikaapat na distrito mga kuys, mga gayas, walang iba, si Sir GTV Villanueva mga kuys, mga gayas ha. Saan ba yun? GTV Villanueva. Wait lang ha. Okay. Ayan. Congressman sa District 4. Walang iba, si GTV Villanueva na napakatapang. Dyan sa City Councilor mga kuys, mga gayas. Sa mabuting pamaraan naman po mga gayas. Galit po siya sa mga tulunggis katiwalian na nagaganap dyan sa City Council. Kaya ngayon po ay talagang tumakbo po siya ng pagka-congressman. Walang iba dyan si GTV Joel Villanueva. Tapos yung ang City Councilor mga kuys, mga gayas dyan sa District 4, walang iba si Doc Francis Almeron. Tapos si DJ Bagatsi, incumbent po yan. Tapos si Romeo Bagay. Tapos si Eunice Castro. Tapos si Attorney Lady Quintos, incumbent po yan. Tapos si Reno Tolentino, yan po ang makasamahan sa ticket din ni JTV Villanueva dyan sa may District 4 mga kuys, mga guys.
So now, dadako naman po tayo sa District 5 mga koys. Ayan. District 5 naman po tayo. Okay? Sa District 5 mga koys mga guys, walang iba kundi si Amado Bagachin, aspirant congressman. Tapos, ang kanyang city councilor, Che Borromeo, Bobby Espiritu, GV Hisuan, Tolmac Ignacio, Jev Laureano, tapos Mon Yopangko mga boys mga kayas. So, marami pa ditong convent or re-electionist mga koys mga guys. Tatlo din yung aspirant ka city councilors mga koys mga guys. No? Pagkatapos po, dadako naman po tayo sa District 6 mga koys. Ayan, sa District 6 po, ayan po yung kalaban ni Bulaang. Alam niyo na kung sinong Bulaang amante ni ayan po, wala pang iba, si Congressman Joey Oy. Ayan ang District 6. Tapos, mostly dito mga koys mga guys, aspirant 4, tapos yung convent 2 po. Yan po yung mga city councilors ng mga koys mga guys. So, Voltaire Castañeda, tapos si Kade Marasigan, tapos si Doc Fernan Mercado, Elmer Par, ayan, Christian Uy, tapos Love Luso mga koys mga gaya. So, yan po yung ating magagaling Bills Kilos na pinili ni Yorme Isko Moreno sa kanyang ticket. Kasama po si Ma'am Chi at Chinsa. Yan po yung natawag nating Yorme's Choice. Kaya nga po, kailangan po natin vote straight po tayo para naman po yung lahat ng mga programa ni Yorme Isko Moreno mabilis pong maibalik kung ano po yung nawala, at yung mga bagong programa naman po ay mabilis pong maisabatas dyan sa City of Manila. Dahil kung sakaling mas majority po yung mananalo na sa kabilang panig, sa kabilang parte, mahirapan po, matatagalan po sa pag-aproba o di ba kaya hindi maaprubahan kasi tututol yung mga koys mga gayas. So kailangan po talaga natin dito is vote straight po tayo, Yorme's Choice, mula kay Yorme Isko Moreno, Ma'am Chi at Chinsa, ang buong city councilors at yung 6 nating congressman mga koys mga gayas. Okay, mega love shoutout po sa ating lahat. Pakikomento po ng iyong mga opinion o reaction sa comment section ng ating video. So for now, I'm Gan Manila. God first, God bless all, peace. Bye-bye. Maraming tao ang nakapansin na tila bumabalik na ang ganda at sigla ng lungsod ng Maynila, ang kabisera ng Pilipinas na nooy tila tumatamlay na at napag-iiwanan. Nakita ng mga mamamayan na talagang malaki ang magagawa ng maayos na pamumuno sa isang bayan. Napatutunayan pa ito ng mga pagkilala sa lungsod ng mga institusyon at ahensya ng gobyerno. Ngayon ay samahan ninyo akong tuklasin ang awards na natanggap ng Maynila sa panahon ni Isko Moreno. 2021 Most Business Friendly Local Government Unit. Ang parangal na ito ay iginawad ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI sa Maynila nitong November 2021. Ang PCCI ay isang non-government organization ng mga pribadong negosyo na nakikipagtulungan sa gobyerno pagdating sa mga usaping makatutulong sa ekonomiya ng bansa. Iginawad ng PCCI ang pagkilalang ito sa local government unit na matagumpay na nagpapanumbalik at nagpaparami ng mga negosyo sa kanilang lugar sa pamamagitan ng mga makabuluhan at makabagong programa at patakaran. Good Financial Housekeeping Award. Ang parangal na ito ay ibinigay ng Department of Interior and Local Government o DILG sa Maynila noong October 2020. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakatanggap ng ganitong award ang lungsod dahil sa pagiging transparent at maayos na paggamit ng pondo. Champion City. Hinirang na Champion City ang lungsod ng Maynila sa 2021 Global Mayor's Challenge ng Bloomberg na nilahukan ng 631 na syudad mula sa iba't ibang bansa. Base ito sa pinapakitang tibay, makabago at ambisyosong mga ideya ng lungsod sa pagharap sa mga hamon sa kabila ng pandemya. 3 awards naman ang nasungkit ng Maynila
sa ginanap na Digital Governance Awards 2021. Ito ay inilunsad ng Department of Information and Communications Technology o DICT upang kilalanin ang inisyatiba ng mga lokal na pamahalaan na iangkop ang kanilang pamamahala at proseso sa mga makabagong teknolohiya. Best in Customer Empowerment Award, first place. Best in LGU Empowerment Award, first place. Best in Business Empowerment Award, second place. Noong Digital Governance Awards 2020 naman, ay nag-uwi rin ng 2 parangal ang lungsod ng Maynila. Best in Customer Empowerment Award, second place. At Best in Government Internal Operations Award, second place. Overall Competitiveness Award for Highly Urbanized Cities 2020, first place. Ito ay iginawad ng Department of Trade and Industry o DTI. Kasama nito ang 4 pang parangal na natanggap ng lungsod sa kategorya ng Highly Urbanized Cities. Most Competitive in Infrastructure Award, first place. Most Competitive in Government Efficiency Award, first place. Most Competitive in Economic Dynamism Award, third place. At Most Competitive in Resiliency Award, third place. Nakatanggap na rin ng mga parangal ang alkalde ng lungsod na si Isko Moreno Dumagoso kagaya ng mga sumusunod. Gusi Peace Prize for 2019. Ito ay ginawad sa kanya ng Gusi Peace Prize International noong November 2019 dahil sa kanyang tuloy-tuloy na pagsulong ng mga positibong pagbabago. Management Man of the Year mula sa Philippine Council of Management noong November 2019. Hero of the Year na iginawad ng Gawad Filipino Heroes Award noong December 2020. Man of the Year. Natanggap ito ni Yorme ng 2 magkasunod na taon ng 2019 at 2020 sa Asia Leaders Award. Ito ay pagkilala sa kanyang huwaran at epektibong paglilingkod sa publiko. Award of Excellence. Ang parangal na ito noong November 2021 ay mula sa Federation of Indian Chamber of Commerce Incorporated. Talaga namang nakakatuwang makita na may mga leader na nagdadala ng pagbabago sa bansa.